Okay? So you possess your future. When? Now. Yan. When? Now. Kasi, din ba, binanggit ko nga yung Mark 11 verse 24, di ba? Believe that you have received it. Kailan mo i-receive? Now. And it will be yours. Yan. So kung ano yung ina-affirm mo, kung ano yung dinideclare mo, kung ano yung ang ganda ng principle na to. So, okay? We are a future. We prophesize. Yeah, ano na gusto natin? We are all prophet. So we prophesize what is our what is our future, yeah. Lahat daw tayo. Kasi yung mga propeta, yung mangyayari pa lang, alam na nila tama? So the same sa atin. Kung ano yung pinaniniwalaan mo ngayon with the resources you have, maniwala po kayo. Mangyayari yan. So ikaw ang parang ikaw yung gagawa ng direction mo. Parang ikaw yung gagawa ng kung kami po sa alam niyo po kami, 'di ba engineer po ako. So I have a partner, architect syempre. Wala pa yung bahay, pero alam na namin itsura ng bahay. Bago pa namin umpisan ang construction, wala pang budget yung may-ari. Alam na namin kung ano ang mangyayari doon sa loob ng bahay, kung ano mangyayari doon sa bahay. Why? Because nasa isip na namin na-drawing na namin sa isip namin kung ano ang itsura nung gagawin namin. Dapat ganun din ang nararamdaman mo sa One Ok. Dapat nakikita mo na yung future mo 2 years, 5 years, 10 years from now, ano ang meron ka? Ano ang itsura ng bahay na tinitirhan mo? Ano ang kotseng dinadrive mo? Saan ka na mamasyal? Ano kinakain mo? Anong suot mong damit? Anong relo mo? Anong sapatos mo? Ano ang meron ka after 5 years, 10 years? Dapat nararamdaman mo na ngayon yan. So you possess your future when? Now. Nakuha niyo po? Kaya alam niyo po, no? Magkakaroon tayo ng differentiation dun sa attitude na meron tayo Pero alam niyo po, no? Sabi ko nga lagi, always naman, di man ako nagkulang as a trainer, no? I always say, set pa ba yan, no? I always say na success is all about improvement. Yan. Not a result na. Okay, so sa mga first time narinig, no? Some of you, no, first time of course, hindi pa nakapag-reveal, hindi pa naka-attend ng blast, no? Yung mga ino-offer nating training, no? Okay? Some of you, ang success is all about kotse, bahay, di ba? Achievement, savings. Actually, hindi yan ang success. Yan po ay resulta. Resulta yan. Result. Hindi yan ang success. So, ang basic definition po ng success is improvement. Pagbabago sa sarili mo. Papunta sa pagkakaroon ng resulta. So, by the way, kung ano yung i-improve mo, by the way. So, dapat alam mo kung ano po yung about yung success. Ang success kasi, dalawang klase po ang bumubuo sa success. 85% ng success mo, ang contributor, take note the word, contributor ng success mo, attitude. 85%. Attitude. 15% is skilled, galing, natutunan, through training. Nakukuha niyo po? Parang ganito. O sige. O skilled sa One Ok. Magaling magsalita, magaling mag-marketing, magaling mag-product, magaling mag-invite, magaling mag-prospect, magaling mag-flyers, magaling mag-coach, magaling mag-training. Skilled yun. Tama? Yan naman yung attitude. O yun yung commitment. Yan. Belief. Di ba? Attitude. Di ba? O yung mga ganon. Hard work. Patient. Di ba? Resilience. Ibig sabihin, magaling ka nga, wala ka namang commitment. Umulan lang ng konti, hindi ka nalalabas ng bahay. Di ba? Wala ka namang tiyaga. O, nasaan yung nasaan yung success? Wala, kaya 85% is all about attitude. You possess your future when now, it's all about attitude. Ano ngayon yung ugali mo? Tama po. Ikaw ba'y positibo o negatibo? Kasi kung negatibo ka, hindi mo kayang hindi mo kayang maramdaman to, sabi ko. Hindi mo kayang isipin na dinadrive mo na yung kotse mo Hindi mo kayang isipin ngayon na yung bahay na pangarap mo nasa sayo na. Hindi mo kaya yan kung negatibo kang tao. Kasi sasabihin mo, magiging masaya lang ako kapag nasa akin yung kotse. Magiging masaya lang ako pag mayaman na ako. Magiging masaya lang ako pag nagta-travel na ako. Magiging masaya lang ako pag pag malaki na savings ko. Ang problema, you defy the law of life, the laws of life, the principles of success. Tama po?
Kasi sabi nga happiness is the key to success. Tama? Kaya lang kung ang prinsipyo, magiging masaya ka lang kapag meron ka na mga bagay na gusto mo, paano mo makukuha? Happiness nga is the key to success. Ang importante, maging masaya ka na muna bago mo makuha yung gusto mo. O kaya, kapatid, isipin mo lang ngayon, kumikit ka, isipin mo nagdadrive ka ng kotse, ano feelings mo? Di ba ang saya mo? Kahit nasa isip lang, di ba? Ibig sabihin kailangan ma-practice mo 'yan. Okay? Tinuturo 'yan sa visualization. Importante ang visualization. Okay? So kailangan visualize mo kung ano yung future mo kasi what we need to do is we need to possess yung future natin kailan ngayon. Yan yung sabi sa principles, no? Sige, slide tayo. Ayan. So imagine ko na coach future ko, sabi ni tama kayo. I-imagine mo na kung ano yung future na gusto mo. Kasi yun ang magi-inspired sa iyo Hindi mo kailangan ng inspirasyon sa ibang tao. Ikaw mismo ang inspirasyon. Pa-inspirasyon mo, pangarap mo Okay? So live in the now. Mabuhay ka ngayon at present situation. Kaya lang sana mabuhay ka na punong-puno ng pangarap. Pangarap na nasa sayo na yung lahat ng gusto mo. Para at the end of the day, inspired, motivated, masaya, di ba? Okay, yun yung mga nararamdaman natin. The future is now. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, yun yung mangyayari bukas, makalawa, next week, next month, next year, 2 years, 3 years, 5 years, kung ano yung nararamdaman mo ngayon. So kung magiging masaya ka lang sa loob ng isang araw, okay, the rest ng buhay mo magiging masaya ka. At para maging masaya isang tao, kaya blessing after blessing ang nangyayari. So live in the now. Ayan, sabi ni Ma'am Jenny Mugama, I am blessed, I am happy, I am healthy. Correct. Present ano siya Present tense. I am Hindi naman niya sinabing I will be blessed. I will be happy. Hindi naman sinabi niya ganun Ang sabi niya, I am happy. So masaya siya ngayon. Now. Kita nyo yung difference ng positibong tao, no? Okay. So sabi po ito na pala yun. Ito pala yung yung favorite verse ko sa Bible. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. May letter D, right? Sa mga first time, napansin po ninyo. Okay? So whatever. Tingnan lang natin yung word. When we say whatever, limitless, boundless, kahit ano pwede mong i-ask sa prayer. Pero bilang tao, syempre, dapat nag-i-exist yung hinihingi mo. Wag naman yung i-imbentuhin pa lang. Wag naman yun. Yung nag-i-exist na. Para at least gawa na siya. Gawa na siya. So whatever you ask for in prayer, karapatan mo yan bilang anak ng Diyos. Hingi ka lang naman sa magulang mo Tama. Pero sabi nung magulang mo, sige, bigay ko sa'yo yan. Kaya lang, ito assignment ko. May pagagawa Parang ganito. Yung anak mo, di ba? Humihingi ng something, shoes. Tama? Nag-perform sa klase with high honor. Tama? Kailangan mo ibigay kasi baka yun ang sinabi, sige, bigyan kita shoes pero kailangan mag-high honor ka. So nagsumikap yung bata. Nung nagsumikap yung bata, okay, nakuha niya yung goal niya na binigay mo naman para dun sa promise mo, wala kang choice. Ibigay mo. Ngayon anong sabi ni Lord? Sige, bigay ko sa iyo yung pinagpe-pray mo pero gusto ko maniwala ka. Maniwala ka na kaya kong ibigay. At the same time, kailangan makita ko na tinanggap mo na, makita ko sa ginagawa mo na tinanggap mo na yung binigay ko. Ang hirap nun Bakit? Maniniwala ka na tapos feeling mo nasa sayo na. Parang ganito. Ito mahirap na punto Nag-ask ka kay Lord, Lord, gusto kong gumaling sa arthritis. Sabi ni Lord, sige, pagagalingin kita. Pero maniwala ka na magaling ka na. Anong point ko doon? Paano mo ipapakita kay Lord na magaling ng arthritis mo? Simple lang. Dapat masaya ka. Dapat hindi ka nagrereklamo na masakit yung tuhod mo. Dapat bukang bibig mo, magaling na ako. Tapos hindi mo, kahit masakit pa yan, normal lang yan. Sabihin mo lang, healing process lang to. Kasi pinagagaling na ako ni Lord. Wala na to, magaling na to. Dapat ganun, hindi yung, sakit ng arthritis ko. Hindi ka naniniwala na pinagaling ka ni Lord. Kasi nararamdaman mo pa yung sakit Ganun din sa pagyaman. Kailangan maniwala ka na may kotse ka na. Paano? Di masaya ka. Kailangan maniwala ka na may bahay ka na. Paano? Di masaya ka. Kailangan maniwala ka na malaki na savings mo. Paano? Di masaya ka. Kailangan maniwala mayaman ka. Paano? Di dapat masaya ka. Tama po. Plus, kailangan marinig din ni Lord. Ano sasabihin mo? Mawawala na yung word na wala akong pera. Kasi wala namang mayaman na walang pera tatanggalin mo yon. Mahirap ang buhay.
Mahirap ang buhay, may kotse ka nga, mayaman ka, mahirap. Mawawala na dapat yon. Kasi pag naririnig pa ni Lord yon, ibig sabihin, hindi ka pa naniniwala, nayayaman ka. Puro ka pa reklamo eh. Mayaman ka na, nagre-reklamo ka pa. O dapat nag-enjoy ka na. Appreciate everything. Tuyo ang ulam. Yes, grabe. Alam mo, na-miss ko tong tuyo. Iba, tagal ko nang hindi nakakakain ng tuyo. Nung maging mayaman ako, grabe ang sarap ng tuyo. Oh, kita mo na. Enjoy mo. Oh, di ba? Kahit nagko-commute ka, feeling mo dapat yung sinasakyan mong bus sa'yo. Oh, di ba? Ang may sarili kang driver. Oh, enjoy mo yung pagsakay, hindi yung nagrereklamo ka, matraffic. Tama? Oh, ako, tingnan nyo ha. Ito nagtataka ako, no? Nagrereklamo yung iba na matraffic. Eh, wala namang contribution sa traffic. Sasakyan eh. Ang masakit yung may sasakyan. Nagrereklamo. Bless ka may sasakyan. O sige. Okay. And it will be yours. Ayan. Sabi ni ano na, I see. Ayan. Punta sa kasa para ma-attract na. O, yun yung mga yun yung mga pwedeng gawin. Yung mga dream board, yan. Mga ganyan, no? Kuha ka ng picture mo doon, then attract them. Pero syempre, okay, what we need to do, sabi nga, prayer without action, okay, is death. So kailangan, after na makita mo yung pangarap mo, impress God. Importante na ini-impress natin si Lord. Okay, para ibigay na sa ating kailangan natin. I-receive mo na malaki na, di ba? Yun, tama si Sir. No? Sir, thank you so much. Punta sa kasa. Tama po yun. Sa rebuild natin, tinuturo yan, yung paggawa ng dream board. No? Yung prayer. Ayan, dream board, visualization, tuturo din natin yan doon sa Ayan, so by the way, sabi nga rito, no? Ito po, kailangan mo sabihin to ha. Touch nga yung heart nyo, tapos tapikin nyo, sabi nyo, I am happy. With feelings, with feelings. Wag yung I am happy. Ano yun? Galit. I am happy. Yes, ang ngiti. I am happy. Yeah, pakiramdaman nyo yung sarili nyo, nakapikit kayo, tapos tinatouch nyo yung heart nyo, tapos yung grabe yung ilalagay mo na emotion, I am happy. Yes, I am healthy. Yeah. I am wealthy. Yes, and I am successful. Affirmation ang tawag dito. Ang ibig sabihin ng affirmation, you design what is your future. What do you want in your future? Kung ano gusto mo sa future mo, through affirmation, it can design. So dinidesign mo lang na yung sarili mo maging masaya, maging malusog, maging wealthy, at maging successful. Okay? So yung wealthy, enough na po yun ha. Yung rich kasi, financially, stable lang yun. May pera. Pag sinabing wealthy, kabuuan to eh. Ito yung consider natin dito yung 6 na aspeto ng buhay. You become wealthy kung ikaw ay successful saan? Number 1 is spiritual. Di ba? Nakakatulong ka sa kapwa mo, nakapag-serve ka kay Lord. Second, okay? Healthy ka. Okay? Consider siya as part ng wealth kasi aspeto yan eh. Para siyang wheel of life. Okay, ano pa? Relational. Yan. Relasyon. Hindi yung yumayaman ka, pangit na ugat. Di ba? Financially, success ka lang. Then, spiritual, physical, relational, o financial. Ayan. Yun lang yung rich. So, tapos ano pa? Intellectual. Lumalago din yung kaalaman mo kasi siyempre magtuturo din tayo eh. Tapos, emotional. Masaya ka. Okay? Yun yung wheel of life. Kapag yung 6 na yon hindi nag-grow hindi nag-grow. Ibig sabihin, hindi natin sabay-sabay na napapractice sa buhay natin. Struggle ang buhay. Kasi gulong siya eh. Dapat the same yung pag-grow niya. Sabay-sabay. Alam nyo po, no? Tingnan nyo ha. Kung na-appreciate nyo yung sinabi ko, no? Spiritual, relational, financial, physical, intellectual, at emotional. Tingnan nyo ha. Kapag kayo ay wala nasa ibang resources kayo, like employment. Sa employment, ano po yung napapractice nyo doon? Spiritual. Possible, pwede. Kasi kung may day off na Sunday, nakakapag-serve naman. No? Pwede, okay na, sige, spiritual, go. Financial. It can affect. Marahil, hindi maging successful sa financial. Empleyado eh. Physical. Hindi rin yan healthy. Relational. Ay, stress eh. Kulang sa pera. Nag-aaway yan. Di ba? Ano pa? Intellectual. Hindi nalalago yan. Kasi hindi mo naman kailangan aralin yung ginagawa mo eh. Araw-araw mo na ginagawa yun eh. Emotional. Dahil stress, hindi na pa-practice, no? Isipin mo kung nasa negosyo ka, sa One Optica, ha? Sa One Optica, number 1, spiritual. Hindi ka yayaman dito kung hindi ka mabait, right? Isipin mo, dati ka namang hindi nag-pray, pero tuwing nag-aalo ka ng produkto, after kapag may sakit yung inaalok mo, pinag-pray mo. Tama? Bago mag-umpisa ang mga training natin, nag-pray tayo, sumasabay ka naman, ha? So,
Tapos nagiging mabait ka, may puwat upo kapag matanda, tapos concern ka sa kapwa mo, concern ka sa mga leaders mo, tama? O kapag nagugutom, pinakakain mo. So, ibig sabihin, ano yon, spiritual na ano yun, nagawain yon, tama? O by the way, financial, posible bang yumaman sa one of these? O di pasok na naman, physical. O pwede ka bang maging malusog? Yes, of course naman. Okay, o relational, pasok na tayo doon. Ano pa? Emotional, masaya. Kasi sa training natin, bawal malungkot. O pasok na naman, intellectual. So yung anim na aspeto, kapag nagwa-one opti ka, talagang mag-grow siya sabay-sabay. Kaya you become wealthy. Kaya you can affirm them, I am wealthy. Ayan. Sabi ni Ma'am Marilu Garcia, I am healthy dahil po sa tama naman.